So yun po mga ka-business, mapagpalang araw po sa ating lahat. Today po yung aking vlog po ay tungkol po sa pamilya po. Ako, sa amin po. Ito po, at ang aking pang mga anak ay tulog na. Ang mga ka-business, hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin kay Kuya Bakne ang naging problema sa anak ko po. Sobrang hindi ko na po alam kung anong gagawin. Siyempre bilang nanay, lahat naman gagawin ng magulang para lang mapaayos ang buhay ng anak ko po. Kaya hindi po natin saklaw yung puso ng ating mga anak. Dahil na po, nasa edad na po siguro sila na po yung nagdidesisyon lang para sa sarili nila. At sila rin po siguro yung nakakaramdam ng sakit na nangyayari sa kanila sa araw-araw. Bilang ina, nasasaktan din naman po ako mga ka-business. Kasi kung ano yung sakit ng nararamdaman ng anak natin, nararamdaman din po natin mga business. Kaya lang, hindi ko po alam kung paano po gagawin ko eh. Pinagpayuhan ko naman po. Pati yung papa niya, nagpayo na rin po kami. Sinangguni ko na rin po kay ate at kay ate ka business po. Pumunta ko ako pala ate. Pero hindi ko pa rin po siya napapayag eh. Huwag ko lang po ngayon ko pag kinausap ko po siya uli kung para sa kanya rin mo kinabukasan. May hikayat pa po namin siya na ipagpatuloy niya po yun. Kasi hindi naman po para sa amin kung sakaling pagdating ng panahon, siya rin naman po yung aanin nun. Kasi ayaw naman po namin libawa po kasi matatanda na po kami ni Kuya Bakne. Sakaling mawala man kami sa mundo, yun lang po yung maipapamana namin sa kanila. Kahit mahirap lang po kami. Kaya sana po pag nakausap ko po siya, kahit yung mga anak ko pong iba kinausap na rin po siya. Sana po mareglo pa po. Sana po mapapayag pa po namin siya. Kasi ilang buwan na lang naman din po mga ka-business. Tumatakbo po kasi yung araw. Tapos, nandito lang po, parang, nakikita ko po kasi sa kanya, parang wala lang po. Hindi ko po kasi saklaw yung isip niya eh, kasi, malaki na po siya eh. Kaya yung decision niya po, hindi ko po matanggap. Kaya sana po mga ka-business kung makakausap po natin siya. Makakausap ko po ngayon siya mga ka-business. Sana po mapayag ba po namin siya. Kasi pangalawang pagkakataon na po namin kinausap. Wala po kasi kaming kayamanan na may pamamana sa kanya. Sa kanila, kundi yun. Makapagtapos sila ng pag-aaral, lumaki po silang hindi naging kawawa sa ibang tao na katulad namin, lumaki kami na mag-asawa sa salat sa hirap, pero hindi na po mahirap na mahirap. Gusto po namin na lumaki sila kung maayos ang buhay nila habang nandito pa po kami. Yun nga lang, hindi namin maibigay yung mga kailangan nila. Pero may awa din po ang ama na galalampasin din po namin lahat ng pagsuon ng problema sa buhay namin. Alam niyo naman din po na si Kuya Bakne lang din po yung
inaasahan namin sana makumbinsi po namin siya sa pamamaraan na lahat gagawin namin na magbalik siya. Samahan niyo po ako mga ka-business. Gusto ko po siyang siguro sana ito na yung tamang panahon na makausap ko siya. Pasensya na po baka sabihin na naman crying lady po si Nenggo eh. Ito po ako eh. Ito po yung pagkatao ko na mabilis umiyak. Para po sa mga anak ko. Kahit di naman po sa anak ko, kahit sa mga mahal ko sa buhay. Samahan niyo ako mga ka-business, makausap ko na kasi ilang buwan na lang po. Mapapayag ko pa po siya dahil sa mga naranasan niya doon. Isang taon niyang naranasan yung nangyari sa kanya. Sana po ngayon makumbinsin ko po namin siya mapagpatuloy na. Samahan niyo po mga ka-business. Ayan po yung aking mga chikitilis tulog na po. Parang walang mga Pilipino. Ay, ito tayo. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Boogie. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh wow! Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karentusadong epektibo mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family, Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So alright mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright.
At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan, abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business naming minamahal. Please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Bahan. Usapin ko siya doon. Usapin ko yung anak na masinsina. Oh, sabi mo. Then, bakit? Hello. Sabi ko na. Diba si Papa kakauwi ng ka. Nilalagnat ako. Ano ba naman yung lagi ka na lang nilalagnat? Mag-usap nga tayo. Saan? Kung nababahala na sa'yo. Tumawag sa akin yung teacher mo. Tumawag. Tumawag siya kanina. Ano ba raw ang gusto mong mangyari? Kasi hindi ka naman nagpapasok. Ilang buwan na lang anak. Matatapos na ang K-12 mo. Hindi mo pa rin ba naaayos yung problema mo sa eskwelahan? Ngayon ko na lang sila. Pero nung pumunta yung teacher mo dito, kinausap naman tayo eh. Kung hindi mo kaya mag face to face, mag-ano ka na lang, mag-module ka na lang. Ano bang balita doon? Sabi ni Mama, kailangan na lang daw magpasa ng medical certificate nung nakaraang nagkasakit ko. Sabi niya, papasa na lang yan para daw ma-aprobahan yung modular. Gusto mo bang matapos ang pag-aaral? Siyempre. Nahihirapan na ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Di ba sabi nga ni ate, nung pumunta tayo, kausapin natin. Lagi namang, ang sabi mo kamo, walang pasok. Tapos nung nag-text sa akin, inaantay lang ang desisyon mo. Di magmo-module ka na. Pero pag nag-module ka, ikaw rin ang kukuha ng module mo doon. O sasamahan ba kita? Module yun sa online yun, isisend na lang nila yun. Hindi yun yung module na pang bata-bata lang. Isisend sa ano? Ano, sabi niya na pupunta ka pa rin doon. Siyempre, yung medical nga, isisend, ibibigay yun doon. Medical? Ng ano? Parang sa trabaho, fit to work yun eh. Sa eskwelahan. Hindi mo ba talaga kayang mag face to face? Ayoko na doon sa school. Hindi kasi pwedeng mag-transfer ka dahil ilang buwan na lang. Ang crossing. Second periodical na, di ba? Kawawa naman si mama at papa. Wala naman kami maipamamano sa inyo kundi ang mag-aral lang kayo. Wala kaming kayamanan. Wala kaming naitagong baol na huhukayin nyo na lang kung sakaling mawala kami sa mundo. Ayun nga, si ate mo nakatapos nga ng pag-aaral, di ba? Nasaan naman si ate? Malayo naman. Si Dudu, nakagraduate naman na ng senior high. Si Makmak ayaw na rin mag-aral. Tatatlo na lang kayo nag-aaral. Si Kia, ikaw, si Yasho. Hindi rin mahabol-habol yung mga niya. Gagawin niya.
Ibig sabihin, magpapamedical muna tayo bago natin Sabi ni ma'am, may medical lang daw ipapasa eh. para yun ang ipapakita sa lahat ng teacher. Yun. Ilagi namang wala ang tao dyan sa sa center. Di doon tayo sa pupunta kami ng ospital bukas eh. Bakit? Si Papa Sabi nga. na, hindi ako din naman sa hospital. Ayoko nga magpumedical. Diyan nga lang siguro sa labasan. Pero ayoko ko lang kung magkano yung pa-medical doon. Di masisigurado natin may papasa mo yan. K-12 ngayon. Ano ba bang mga kulang mo? Hindi pa nila binibigay sa akin. Ang gagawin. Mahal mo ba yung papa mo na? Ano nga, may mga... Kasi kung mahal mo yung magulang mo, dapat magsisikap ka. Hindi mo iintindihin yung ibang tao. Dahil lang sa nabubuli ka, o binuli ka ba, binugbog ka ba. Sa sinasabi lang naman sa'yo. Hindi mo kaya, akala ko ba matapang ka? Nagpalipat ka pa ng section, tas ganon din naman pala, wala. Ang hirap na bilang magulang kami yung unang nahihirapan sa inyo. Lalo na kami ni Papa mo. Papa mo, nai-stress na yan. Ipangako mo sa amin, tatapusin mo yung K-12 din. Parang awa mo na. Para lang sa amin ng mga papa mo, sa amin ng papa mo. Sa kinabukasan mo rin yan, hindi naman namin sa kinabukasan to eh. Ikaw rin ang aanin yan, hindi kami. Yan, umiyak na si Tinay. Tatapusin mo yung K-12 din. Kunting na lang, kembot na lang anak. Ilang buwan na lang, December na December, January, February, March. 4 months na lang mahigit. Wala ka bang nakaaway doon na ganun lang? Apektado ka na nun. Ibig sabihin, mababaw lang yung puso mo. O ayaw mo lang ilapit yung puso mo sa kanila. Ayoko sa kanila eh. Hindi ka kasi pwedeng lumipat ng school, anak. Buti sana kung naka-voucher ka. Mangako ka sa papa mo, ha? Tatapusin mo yan. Ha? Tatapusin ko yan. Aalis lang ako sa school na yan. Kakawawa naman kami no. Papa mo, nai-stress na kami. Wala na nga tayo maaasahan dun sa dalawa kaya hindi naman na nag-aaral. Ikaw na yung kasunod dahil si ate mo naman may sarili ng buhay. Hindi sa inaasahan na para magtrabaho para sa amin ha. Inaasahan namin na para makatapos ka ng pag-aaral at makuha mo kung anong gusto mo. Yung pangarap mo, yun ang gusto namin ng papa mo. Kami, pagdating ng panahon na malalaki na kayo, mga mag-aasawa na kayo, kami, nasa bukid na kami yan. Ikayo na lang iniintindi namin. Pwede na kami pumunta ng bundok, doon na kami manirahan. Kung tatagal pa yung buhay namin na papa mo. Kailangan mong i-explore yung utak mo, anak ko. Huwag mong isipin lahat galit sa'yo. Papatalo ka sa mga yan. Ano sabi ni mama kabisis mo? Huwag mong pakialaman, hayaan mo sila kung magkwentuhan, magpag-usap-usapan ka nila.
Basta ikaw nag-aaral ka, wag lang na wag kang kakantiin. O sasaktan ng ibang tao, ibang usapan na yon. Kasi ako, pinilaki ako ng mama ko, huwag akong matakot, tinan mo. Lahat kinakaya ko, kahit marami akong basher. Buti ka nga, maganda ako, lumaki akong pangit. Dapat nga, i-proud mo yung sarili mo hindi katulad ko. Pero ako, ang pangit ko, dami kong kaibigan. Iniisip mo lang siguro yan, anak, na ganun sila sa'yo. Pero hindi ka naman nila sinasaktan. Kung bunga nga lang, okay lang yan. Pero na lang, pag sinaktan ka nila, doon ka lumaban. Pero anong sabi naman ng teacher, tutulungan ka na yung naglipat sa'yo ng section. Nakausap mo na ba yun? Hindi pa. Okay lang tayo, kailan mo balak pumunta doon? Siyempre, kakausapin natin yung advisor mo. Ha? Kailan? Sa Lunes. Tapusin ko lang kay Papa, pagpa-check up namin. Sa Lunes tayo pupunta. Ha? Hindi na kailangan yun. O, paano natin malalaman yun kung okay na ang lahat? Wala na silang alam. Sino ba yung dapat natin kausapin? Dati gusto mo dun sa school na yun. Wala ka bang nagawang mali dun? Naapakan tao, na tinapakan ng pagkatao, o wala? So, yun po mga ka-business. Narinig nyo naman po yung sinabi ni Denton na tatapusin niya yung pag-aaral niya para sa aming mag-asawa. Tulungan niyo po kami mga ka-business na ipag-pray po yung kanyang hindi ko na po alam kasi kung ano ang pagsasabihin ko sa kanya. Parang nauubusan na po. Sumasakit po yung ulo ko sa mga problemang dumarating sa nagkasakit ito na yan. Sabi yung buklo yung papacheck na po namin. Yasyo pa. Lalo nga sumasakit yung ulo ko. Hindi ko na alam kung ano-ano na pumapasok sa utak. Ayun. Mangako ka sa akin na. Pagpuputihin pag-aaral mo. Kasi di ba sabi mo gusto mo mag-aaral sa pagkolehiyo mo doon sa gusto mong eskwelahan. Kailangan mo i-improve yung sarili mo, anak ko. Eh doon mas malaking school yun. Ha? Pinapangako mo, sikasuhin mo na, pagtutuunan mo ng pansin yan. Paano kung malalaman na tango ka lang ng tango, hindi ka sumasagot ng maayos dyan? Ha? Baka kukunin mo lang yung mga module mo, tapos di mo na naman gagawin. Ikaw ba may boyfriend na? Oo. Hindi ka naman nakikitaan na gumagana, nandito ka lang sa loob ng bahay. Yung siguro yung sinasabi nila na bantayan ng mga anak. Baka kung ano-ano na yung nasa utak. Walang kaibigan. Hindi ka naman ganon. So sa Lunes natin asikasuhin yan, ha? O yan, matulog ka na. Manalangin ka muna bago matulog. Magbulay-bulay ka, anak ko. Parang awa mo na. Maawa ka sa amin. Ikaw ba, tanggap mo ba pag nawala kami ng papa mo ng maaga? Kaya nyo na ba?
iiyak na lang kayo pag nawala kami. Pero iisipin nyo, wala namang bunga nga. Wala na. Wala nang magsasabi sa inyo na mali, tama, ganito yung ginagawa nyo. Buti kayo, may mama pa ako, wala na akong mama. Wala akong mapagsabihan ng problema ko na para ako napaparaning. Iiyak sa tabi. Naiwan na kita dyan, ha? Isipin mo mabuti yung sinasabi ko, anak ko. Narinig mo ba ako? Ito muna ako kay Papa. Gising niya, tas Tina eh. Sabi mga kabisnes. Ang hirap po pala magpalaki ng mga bata na pag lumaki na, hindi mo na hawak yung kanilang isip. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business. Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.
survivors naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.